Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon, malapang noon, minsan pa kami, malapang noon lumalapit sa tono ng biyaya sa kalangitan, mingay kami ng kapatawaran. Malapang noon dalangin po namin, pagpalain mo po yung mga salita, kayo po mangusap sa bawat isa sa amin, malapang noon. Hindi lamang namin maunawaan ang iyong mga salita, kundi tulungan mo rin po kami maging tagatupad. Masunod po namin ang bawat salita mo, malapang namin napapakinggan. Kayo po, malapang na mangusap, malapang sa ganang amin. Wala po kami magagawa. Dakilan Diyos, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin sa pamagitan ng mga salita at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Isang malakas na palakpak, maminamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, purihin pong ating dakilan Diyos at habang inihanda po natin ang ating pambungad na talata dito sa unang Tesalonica 4, talatang 16 hanggang 17, maminamahal. Ako po muna ay nagpapaabot po, maminamahal, ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati sa dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapaabot din po tayo ng dobleng paggalang sa ating mga minamahal at ating mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, sa mga manugang na ating beloved pastor, sa lahat po ng mga loved ones, mga mahal sa buhay na ating minamahal na magulang sa mga Panginoon. At patuloy po nating inaalala mga di malilimutang aral ng ating beloved pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, gayon din sa ating beloved assistant pastor, Linese Almeida. Sa lahat po ng mga... Saan ba yung aso na yun? Ano yun yung mga aso na yun? Para mas malakas pa yung sound sa atin. Saan yun yung aso na yun? Pakipaalisin nyo. Mga minamahal sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa ibayong dagat, sa lahat po na naabot po ng ating banal na gawain. Isang malakas na palakpak muna, mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Napakasagrado po, mga minamahal, ng ating pagsamba. Kailangan wala pong makaka-distract sapagkat ang pakikinig ng banal na salita ng Diyos, pagkain po ito ng ating kaluluwa. Kung pinahalagaan nyo ang pagkain araw-araw, 3 beses sa isang araw, physical lang ang mabubusog dyan. Pero ang pagkain ng ating kaluluwa, dito po nakasalalay ang kaligtasan ng ating pong kaluluwa. Ito po'y higit na importante kaysa sa physical na katawan. Amen. Kaya kailangan walang distraction. Walang dapat magiging sagabal na maunawaan natin ang banal na salita ng Diyos. Sinasabi ko nga sa inyo, mga minamahal, darating ang araw, hindi na po natin mapapakinggan ng malaya ang salita ng Diyos. Tandaan niyo po yan, mga minamahal. Hindi nyo na malayang mapapakinggan ang salita ng Diyos, darating ang araw, susunugin ang Biblia. Kukunin ang banal na kasulatan, hulihin ang mga mangangaral ng salita ng Diyos, darating ang araw, maminamal. Kaya habang natatamasa pa natin ang kalayaan, malaya kang magbukas ng Biblia, malaya kang makabili, maminamal ang banal na kasulatan, malaya mong napapakinggan ang salita ng Diyos, bigyan mo na importansya. Kasi katulad ng pagkain yan eh. Pag maraming pagkain, tignan mo lang, busog ka na. Para bang ayaw mong kumain pag nandyan yung pagkain, katulad ng Noche Buena. Pag Noche Buena, napakaraming pagkain sa lapag, sa pagkainan natin. Kaya minsan titignan lang natin, busog na tayo. Pero pag wala na yung mga pagkain sa lamesa, wala na yung mga pagkain na yan, kumakalam na yung sikmura mo, hanapin mo pero hindi mo na makikita, hindi mo na makakain. Bakit? Wala na. Ganon din po ang salita ng Diyos. Ngayon, sagana, malaya, pero hindi binibigyan ng importansya ng ibang mga mananampalataya. Pero darating ang araw, sabi nga ng Amos 8:11 hanggang 12, hahanapin nila sa 4 na sulok ng mundo, maminamahal, ang salita ng Diyos. Sabi, magkakaroon ng kagutuman,
magkakaroon ng kauawan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hanapin ng tao sa silangan, sa kanluran, sa ilaga at sa timog, hindi nila matatagpuan. Kaya nga, samantalayin natin ngayon at hindi lamang dapat pinakikinggan, itinatago ito sa puso. Sabi ng Deuteronomy 11, talatang 18, ang mga salita mo ay itinatago ko sa aking mga puso upang masunod ko ang iyong mga salita. Dahil darating ang araw, hindi nyo na mapapakinggan ang salita ng Diyos. Hindi nyo na mababasa. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ingatan natin ito. Buksan po natin, unang Tesalonica 4, talatang 16 hanggang 17. Dito po sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. 17. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. 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 Mga minamahal, ang ating paksa ay pamagatan po natin, why the Christ of Christmas must return. Bakit ang Kristo ng Pasko ay kinakailangan bumalik? Why the Christ of Christmas must return. Nabasa po natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, 2,000 years ago, ipinanganak sa sabsaban. Ipinanganak, mga minamahal, na walang kapurihan, walang mataas na kalagayan sa mundo. Isang hamak lamang, mga minamahal, na anak ng anluwagi. Anak na isang karpintero na si Saint Joseph. Lumaki siya, mga minamahal, na walang pinakamalaga sa kanya, kundi sabihin at ipangaral ang banal na salita ng Diyos. At namatay siya, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoong Kristo, namatay sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi siya nakagawa ng krimen, hindi siya gumawa ng masama, mga minamahal, pero namatay siya dahil ipinako siya sa krus. Ang pagkapako sa krus, mga minamahal, ito po ang pinakamalupit na kamatayan, higit pa po, mga minamahal, sa silya elektrika. Ang kamatayan sa krus noong unang panahon, mga minamahal, ito po ang pinakamaigpit na capital punishment. Kasi kung bibitayin ka, isang pindutan lang, patay ka na. Pero yung tinatawag, mga minamahal, na pagkapako sa krus, unti-unti kang mamamatay sa hirap. Mauubusan ka ng dugo. Nakabilad ka sa matinding sikat ng araw. Yun ang ikinamatay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, sa krus, upang tayo po ay iligtas. Kaya kung ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ay seryoso sa ating pagliligtas, seryoso siya, mga minamahal, na tayo po ay alisin sa sanlibutan ito at dalhin sa langit, mga minamahal, dapat maging seryoso rin tayong lahat. Kung ang Diyos seryoso, mga minamahal, sino ba namang Diyos? Bababa magkakatawang tao kung hindi mabigat ang parusa sa mga taong hindi makakasama sa langit. Sinong Diyos ang magtsatsaga sa atin, mga minamahal, iwanan ng kanyang magarang trono para iligtas tayo, mga minamahal, sa darating na mga sakuna, mga darating na trahedya, darating na kalamidad sa sanlibutan ito. Pag namatay ka pa dito sa mundo, meron pang dagat-dagatang naghihintay sa iyo sa kabilang buhay. Kaya kung ang Diyos ay seryoso sa ating kaligtasan, dapat maging seryoso ka. Maging seryoso tayo sa kaligtasan natin, mga minamahal. Hindi biro ang mapunta sa impyerno. Amen. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, why the Christ of Christmas must return. Bakit kinakailangan ang ating ang Kristo ng Pasko kinakailangan bumalik? Mga minamahal, yung pagparito ng ating pinakamamahal pa ng kanyang first coming, maliit lang na bagay.
kung ikukumpara sa kanyang second coming. Ang first coming ng ating mahal na Panginoon, walang gaanong tinatawag na adventure. Hindi gaanong, parang titignan mo parang hindi gaanong mahalaga para sa atin. Kasi ang mahal na Panginoon namuhay ng simple, bata, lumaki, nagpapagaling ng karamdaman, nagpapalayas ng demonyo, at pinatay sa krus. Pero yung kanyang second coming, ito po ang pinaka-importante sapagkat nakasalalay po rito, mga minamahal, na tayo po ay dadalhin niya sa langit. Sinabi rito, mga minamahal, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught out together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord forever. Amen. Ito po ang pinakamahalaga, maminamahal sa ating paglilingkod sa Diyos. Higit sa lahat, the second coming of Christ. Kaya nga, sabi na maraming mga nagdedebate, maraming mga nagtatalo, maminamahal sa webcast, dito sa social media. Kung kayo'y aktibo sa social media, pinagtatalunan na yung Pasko raw, hindi daw December 25. Marami naman nagsasabi, maminamahal, yung mga naniniwala na si Kristo'y tao, pero ang kanilang leader ay anghel. Imagine, si leader nila anghel, si Kristo tao. Mas mataas pa yung leader nila kaysa sa mahal na Panginoong Kristo. Si Kristo karaniwang tao. Pero yung kanilang leader, anghel. Tignan nyo, pero napakaraming nadaya. Ang daming member. Ang daming member. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, maminamahal, ang pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon, ito po ang pinakamahalagang bahagi ng paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. At ito po'y anytime. Anytime. Maaring ngayon, maaring mamaya, maaring bukas, o maaring sa susunod na araw. Amen. Kaya, ang importante rito, hindi yung Pasko. Hindi importante yung Pasko. Kailan ang Pasko? Kailan ipinanganak si Kristo? Kailan tayo magdiwang? Ang December 25 ay pagan celebration daw. Hindi yun importante. Ang importante ay totoong bumaba si Kristo. Kahit sabihin natin hindi natin alam ang date, pero ang inuutos niya ay inyong paniwalaan at inyong ipagdiwang ang kanyang pagparito sapagkat ang pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon ay pagtubos sa ating mga kasalanan. Ang ipinagdiriwang natin, hindi yung kanyang kapanganakan. Ang ipinagdiriwang natin, yung kaligtasang ibinigay niya sa pamagitan ng kanyang pagkakatawang tao. Hindi mahalaga sa atin yung araw, yung date, hindi mahalaga yan. Amen? Yung ba nagdedebate, nagtatalo-talo? Ang importante, totoong may Diyos na bumaba para tubusin tayo sa kasalanan. Sapat na yan. Napaniwalaan mo kahit anong date yan, kahit anong buwan yan. Ang importante, totoong may Diyos na bumaba para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang layunin ng pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon, unang-una sabi, to complete His work in the nation. To complete His work in the nation. Ano po ang tinatawag, maminamahal, na gawain niya dito sa lupa, maminamahal? Sabi dito, yung makilala siya ng lahat ng mga tao. Ito po yung to complete His work in the nation, para makilala siya ng buong tao. Sapagkat kung hindi makikilala ng tao ang ating dakilang Diyos na nagkatawang tao, maminamahal, walang kaligtasan.
Sinabi ng 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 and 9, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Sabi, paghihigantihan ng mga tao na hindi nagsikilala sa Diyos at hindi nagsitalima sa Ebanghelyo ni Kristo. Pag hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo kilala, maminamahal ang Diyos na nagkatawan tao, hindi mo alam kung sino ang Diyos, hindi mo alam kung sino ang tumubos sa kasalanan mo, wala kang kaligtasan. Kahit nagdiriwang ka ng Pasko, kahit ipinagdiriwang mo yung Pasko, maminamahal, wala kang kaligtasan. Ang importante, maminamahal, sa pagdiriwang na ito, yung tinatawag na, sabi po ng banal na kasulatan, yung makumpleto ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang layunin dito po sa lupa. Ang unang layunin niya, maminamahal, sabi, to know His name and be known that He is the midst of Israel. Sabi, upang makilala ng lahat ng tao ang kanyang pangalan at malaman ng bansang Israel, maminamahal na siya'y nasa gitna nila. Sa inyong kaalaman, maminamahal, ang bansang Israel hanggang ngayon, hindi naniniwala sa mahal na Panginoong Jesucristo. Ang Israel, maminamahal, katulad yan ng mga Jehovah Witnesses, katulad yan ng INC, naniniwala sa Diyos, naniniwala sa God the Father, naniniwala sila sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, naniniwala sa Biblia. Pero pag sinabi mo si Kristo yung Ama, makikipagtalo sa iyo yan, minsan kakaratingin ka pa niyan. Hindi sila naniniwala na si Kristo'y Ama. Hindi sila naniniwala na yung bumaba, mga minamahal, kaya meron tayong ipinagdiriwang na Pasko, yun mismo ang Diyos. Kasi ang Diyos, mga minamahal, Espiritu yan. Espiritu. At ang Diyos napakalaki. Ang Diyos, maminamahal, hahawakan niya lang ang mundo, sinlaki lang ng bola. Ganon kalaki ang Diyos. Ang mundo ay parang sinlaki lang ng bola sa Kanya. Pero, sabi ng Biblia po, without shedding of blood is no remission of sin. Kung walang pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya ang Diyos, na sinlaki ng malaki pa sa mundo natin, God was manifest in the flesh. Bumaba siya, maminamahal. Ang mundo kaya niyang hawakan sa isang kamay niya. God was manifest in the flesh. Nagkatawang tao. At yung katawan na yun, yun ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Yun ang dahilan kung bakit meron tayong ipinagdiriwang na Pasko. At ang mga mananampalataya, hindi sila naniniwala na nagdiriwang lang sila sa December 25. Tayo po ay dapat magdiwang hindi lamang December 25, kundi araw-araw, bawat buwan, bawat taon. Dapat hindi natin kinalilimutan na ang Diyos ay bumaba nagkatawan tao. Huwag tayong tumulad sa mga tao dito sa mundo, tuwing December 25 lang naalala. Naalala ko nung ako'y hindi pa Kristiyano. Paskong Pasko, maminamahal. Muntik na kaming makulong. Meron kaming, magpapasko kami doon sa Luneta Park. May mga dala kaming mga pagkain. Eh yung kasama ko, masyadong pilyo, masyadong palabiro. Sabi niya, pare, anong gagawin natin dito sa Granada na kakainin? Pero puro pagkain yung binabanggit niya. Yung mga dala niyang pagkain, ano gagawin natin dito? Pagdating doon, paputokin na natin. Tapos ilalabas natin ito doon sa Luneta. Yung pala may pulis doon sa harap. Eh paano itong aking 45? Yung mga, yung puro pagkain yung binabanggit niya. Kaso, mapilyo. Yung pala, pulis pala yung nasa harap namin. Ay, ako pinahinto yung jeep. Tapos, hinanap yung granada, hinanap yung puro pagkain yun. Ginawa, baka tinatago nila. Pinagpupok siya ng 45, puro dugo. Kaya nagpasko kaming puro dugo. Pagdating namin sa Luneta, kawawa yung kaibigan ko, puro dugo ang inabot. Sabi, ito ang Paskong bukol natin. Eh, siyempre, hindi kami mga Kristiyano. Ang ginawa namin doon, sige, para makaganti na lang tayo. Lahat na makita namin doon, sinasaktan namin, lahat na makita namin medyo,
meron kami nasakta doon, nagtitinda ng lobo. Yung palang mga taga-Luneta, pag pumalakpak yun, meron palang tinatawag na palakpak boys. Yung palang mga vendor doon, pag pumalakpak, lahat ng vendor sama-sama, naku, kinuyog kami, takbuhan kami. Magkakasama pala yun. Ganun ang buhay namin nung mga bata pa kami nung pagdiriwang ng Pasko. Tignan nyo, ganun ba ang tamang pagdiriwang ng Pasko? Ang totoong pagdiriwang ng Pasko, maminamahal, yung niluluwalhati mo ang ating dakilang Diyos. Sinasamba mo siya. Binibigyan mo siya ng pagpapasalamat sapagkat biniligtas niya ang buhay mo, tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng Biblia, the kingdom of God is not meat and drink. The kingdom of God is not meat and drink, but peace and joy in the Holy Ghost. Peace and joy and righteousness in the Holy Ghost. Ang karya ng Diyos hindi sa pamagitan ng pagkain, pag-inom, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Kaya nga, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, ang layunin ng pagparito ng ating mahal na Panginoon, sabi rito, to know His name and be known that He is the midst of Israel. Yung bansang Israel, hindi naniniwala sa ngayon, maminamahal na si Kristo'y Diyos. Pumunta kayo sa Israel, hindi sila naniniwala. Nilalapastangan nila ang pangalan ng mahal na Panginoon. Para sa kanila, maminamalanggang ngayon, nakatanim sa isip nila, sa puso nila, yung ipinako nila sa krus, ay karapat dapat lang ipako. Sapagat ang pagkakilala nila kay Kristo ay tao na nagpapanggap na Diyos. Ang akala nila, yung ipinako nila sa krus, tao na nagpapanggap na Diyos. Kaya sabi nila, ikaw na tao ka, nagpapanggap kang Diyos. Pero ang pagkabuhay na maguli ni Kristo sa mga patay, yan po'y pagpapatunay na siya ay hindi karaniwang tao, kundi siya po'y makapangyarihang Diyos. Amen! At lahat ng mga nakasulat sa Kanya, siya'y namatay at muling nabuhay, yan po'y nakasulat sa Biblia para iligtas tayo sa ating mga kasalanan, para tayong lahat sa pamagitan ng Kanyang kamatayan ay maging matuwid, maging karapat-dapat na pumasok sa langit. Amen. Yun ang dahilan kung bakit namatay ang ating mahal na Panginoong Kristo. Siya na ang tumubos ng ating kasalanan. Sabi ng Biblia, for the wages of sin is death. Ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob na walang bayad ni Kristo ay buhay na walang hanggan. Binayaran ni Kristo ang kasalanan natin, siya ang namatay. Amen. Sumampalataya ka lamang, ikaw po ay magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggan, kabilang ka, maminamahal, sa mga magmamana ng kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. At pangalawang layunin, ang sabi po rito, maminamahal, to complete His work in nature. Sabi ng Revelation chapter 21 verse 5, behold, I make all things new. Babaguhin ng malapanon ang mundo natin, maminamahal. Ang layunin ng kanyang pagparito, pagbalik niya. Kasi ang pagparito ng mahal na Panginoon, tandaan niyo po ito. Ang pagparito ng mahal na Panginoon, mayroon pong dalawang tinatawag na Advent. Yung tinatawag na second, ay yung dalawang senaryo. Ang unang pagparito ng mahal na Panginoon, nandun lang siya sa alapaap. Sabi ng 1 Corinthians 15, 51 hanggang 52, sabi nandun lang siya sa hangin, nandun siya sa alapaap. Sasalubungin niya tayo sa hangin, sabi sa hangin. Sasalubungin tayo sa alapaap. Hindi muna siya bababa. At pagkatapos natin salubungin sa langit, dadali niya tayo sa langit para bigyan ng karangalan, bigyan tayo ng gantimpala. Yung ginagawa mong paglilingkod sa Diyos, bawat ginagawa ng bawat mananampalataya, merong naghihintay na gantimpala sa atin sa langit. Habang pinarurusahan ang mga tao dito sa lupa ng 7 years, tayo po ay nasa langit 7 years, pero tayo po'y pinuputungan ng Diyos. Binibigyan tayo ng kanya-kanyang mga corona, crown of life, crown of joy, incorruptible crown, crown of glory. Puputungan tayo ayon sa ginawa mong paglilingkod sa Diyos. 7 years yun habang ang mundo rito sa lupa dumaranas ng greatest tribulation.
Mararanasan ng mga tao nandito sa lupa habang nandun ka sa langit, ginagantimpalaan ng Diyos. Yung mga nandito sa lupa, mararanasan nila ang malalakas na lindol. Mararanasan nilang walang makain. Mararanasan nila ang tubig magiging dugo. Mararanasan nila na magkakaroon sila ng sugat sa katawan na walang parang zombie. Buhay ka pa, mukhang patay ka na, pero hindi ka mamamatay. Ang iinumin mo, dugo. Kasi matutuyo ang mga lupa, matutuyo ang mga tubig. Ang tubig magiging dugo. Tapos, iinom ka ng tubig na naging dugo. Tapos, pag wala ng dugo, wala na yung tubig dahil natuyo na sa matinding init, yung leeg na nung kasama mo ang iinumin mo. Ganun ang mangyayari, mami na mahal, 7 years dito sa lupa. The greatest tribulation. Habang ang mga na-rapture, ang mga naglingkod kay Kristo, nasa langit, pinararangalan ng Diyos. Pinuputungan, binibigyan ng mga crown. Crown of light, crown of joy, incorruptible crown, crown of glory, ayon sa paglilingkod mo sa Kanya. Pero kung once in a blue moon ka lang dumalo, kung hindi ka maminamahal, mainit na naglilingkod sa Diyos, imbis na crown of glory, ang kakamtin mo, walang makakamtan, wala kang makukuha. Amen! Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, basahin natin Revelation 21, verse 5, at 2 Peter chapter 3, verse 10 up to 14, basahin po natin mga minamahal. Dito sa Revelation chapter 21, verse 5. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Dito po sa 2 Peter, chapter 3, verse 10 up to 14. 10 up to 14. Datapat darating ang araw ng Panginoon, na gaya na magnanakaw, na ang sangkalingatan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay na malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay nito ay mapupugnaw na ganito. Anong ang anyo ang pagkatao na rapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain, na ating inintay ang pinakananasa at pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito ang sangkalangitan ay nagniningas, ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kanyang pangako, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyo masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Amen. 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 Everybody shall praise the Lord. Mga minamahal, dapat matanim sa isip natin, matanim sa puso natin, hindi po tayo dito sa mundo. Hindi tayo taga rito sa mundo. May katapusan ng mundo, maminamahal. Ang sabi ng Biblia, ang sangkalangitan at ang kalupaan ay mapupugnaw sa matinding init. Amen. For your information, maminamahal, ngayon wala pang dagat-dagatang apoy. Impyerno pa lang. Pag namatay ang taong di naglilingkod sa Diyos, naniniwala ka sa ang Diyos ay graven images, mga rebulto. Naniniwala ka na pag mapunta ka sa langit, kapag nagsisimba ka sa mga graven images, mapunta ka sa langit, hindi po. Pag namatay ang mga taong gano'n ang paniniwala, impyerno. Karakadaka, maimpyerno ka muna. Pero ang mga taong na naglilingkod sa ating Panginoon, pagpikit nila dito sa lupa, nandong karakadaka sila sa langit. Pero ang pagkakaiba lang, kaluluwa ka pa lang nandun sa langit. Hindi pa lubos yung kaligtasan mo. Para ka lang nasa magandang pangarap, para ka lang nananaginip sa napakagandang panaginip, halos ayaw mo nang magising. Pero yung panaginip na yun, totoo yun. Kaso dahil kaluluwa ka pa lang, hindi mo gaanong mararamdaman yung katotohanan dahil parang nananaginip ka lang. Pero totoo yun. Pero sa pagparito ng Panginoon,
Sabi ng Biblia, sa kanyang pagparito ang ating katawan na nandoon sa sementeryo, ang ating kaluluwa na nandoon sa langit, at ang ating espiritu na bumalik sa Diyos, magbubuo uli yan at magiging incorruptible, magiging glorified body, magiging celestial body. Sa madaling salita, ang katawan natin magiging katulad ng Diyos. Amen! Maluwalhating katawan, hindi na namamatay, hindi na nagkakasakit, hindi na tatanda, hindi ka na mangungulubot, hindi ka na manghihina. Ang katawan mo'y katulad ng katawan ng mahal na Panginoong Kristo nung siya'y nabuhay na maguli sa mga patay. Ang tawag, glorified body. Amen. Kaya nga, sabi po rito, mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay ng mga bagay na ito, pagsikapan yung masumpungan kayo sa kapayapaan. Walang dungis, walang kapintasan sa paningin niya. Nagsisikap tayo sa mga bagay nito, dapat masumpungan tayong sa kapayapaan. Ibig sabihin ng kapayapaan, dapat wala kang kagalit. Amen? Dapat wala kang kagalit. Dapat lahat ng tao, kahit galit sa'yo, bati mo pa rin. Huwag mong gawa ng masama. Huwag mong susuklian ng masama ang ginagawa sa yung masama. Suklian mo ng mabuti ang masama. Pakainin mo ang mga umuusig sa iyo. Gawa mo ng mabuti ang gumagawa ng masama sa iyo. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na tinutukoy, sabi rito, pagsikapan yung masumpungan sa kapayapaan, dapat payapa tayo, walang kagalit. Amen? Pagkagalit mo lang mga Kristiyano, hindi ka totoong Kristiyano, mga minamahal. Kailangan kahit galit sa iyo. Sabi nga ng Roma Kapitulo 12, talatang 17 hanggang 21, pag ang kaaway mo'y nagutom, pakainin mo. Ipanalangin mo ang nagsisiusig sa iyo. Gawa mo ng mabuti ang gumagawa ng masama sa iyo. Pag ginaganti mo ng masama, yung ginagawa mong masama, wala kang puwang sa kaharian ng langit. Hindi ka makakarating sa langit. Amen? Kasi sinabi ng banal na kasulatan, kaya nga, mga minamahal, yamang naghihintay tayo sa mga bagay na ito, pagsikapan yung masumpungan sa kapayapaan, walang dungis, walang kapintasan sa panangin niya. Amen. At ang sabi pa ng banal na kasulatan, mga minamahal, basahin po natin dito sa Jeremias 4, talatang 23, at dito na sa Isaias 11, verse 6, up to 9, tsaka Isaiah 65 verse 25, ito po ang magiging kalagayan natin pagbaba natin dito sa lupa. Babagoy na mala Panginoon ang mundo. Ito pong mundo natin, mapupungdaw ito sa matinding init. Magugunaw po ito. Nakita nyo, bet may pumuputok na bulkan? Bakit nagkakaroon ng volcanic eruption? Bet nagkakaroon ng mga malalakas na lindol? Talagang nakatakda ang mundo na ito'y papalitan ng Diyos. Pero pag ito po ay bumalik na, maminamahal, sabi ng Biblia, kung mababasa nyo po ang Ezekiel 36, verse 35 up to 36, ibabalik ng mala Panginoon ang tinatawag na paradise. Yung paradise na panahon ni Adan at ni Eva, biglang nawala yan nung nagkasala sila. Kasi yan po'y spiritual. Binawi ng Diyos ang paradise, yung paraiso na yan, nawala nung panahon ni Adan at ni Eva sapagkat sila'y nagkasala. Sa pagbalik natin dito sa mundo, ibabalik ng Diyos ang paradise. Buksan po natin ito pong Ezekiel 36 verse 35 up to 36 at Isaiah 35 verse 1 and 2. Kindly, pakibasa natin. Dito po sa Ezekiel, Kapitulo 36, talatang 4 at talatang 35 hanggang 36. 36 na Ezekiel, talatang 35 hanggang 36. At kanilang sasabihin, ang lupang ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan sa Eden, ng Eden. At ang sira at giba at wasak ng mga bayan ay nakukutaan at tinatahanan. Kung magkagayoy malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot ninyo na akong Panginoon
ay nagtayo ng mga guhong ito at tinamnan ko ang dakong sira, akong Panginoon na nagsalita at aking gagawin. Amen. Amen. Isaiah, kindly Dito basahin. sa Isaiah 35, talatang 1 hanggang At 2. dos. Ang ilang at ang tuyong lupa ay sasaya, at ang ilang ay magagalak at mamumulaklak na gaya ng rusa. Manumulaklak na sagana at magagalak ng kagalakan at awitan. Ang kaluhatian ng Libano ay mapaparoon, ang karilagan ng Carmel at ng Saron. Kanilang makikita ang kaluhatian ng Panginoon, ang karilagan ng ating Diyos. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Tandaan nyo, mga minamahal, kung pagbubutihin nyo lamang po ang paglilingkod sa Diyos, ang pinaka-importante sa lahat ng ginagawa natin dito sa mundo, yung paglilingkod sa Diyos. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Amen? Sabi rito, pag ikaw, mga minamahal, ay naligtas, pag ikaw, mga minamahal, ay nakasama sa rapture, pagbalik dito sa lupa, babaguhin ng Panginoon ang mundo. Ang sabi rito, mga minamahal, ang lupa ay magiging hardin ng Eden. Amen. Ang sabi na nabasa natin, ang lupaing ito na naging sira ay gaya ng halamanan ng Eden, at ang sira at giba, mga wasak na bayan na nakukutahan ay tatahanan. Kung magkagayoy, malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot nyo na akong Panginoon na nagtayo ng mga guhong dakong ito at tinamnan ko ang dakong sira, ako ang Panginoon ang nagsasalita, aking gagawin. Amen! Darating ang araw, maminamahal, magkaroon ng tinatawag na the Battle of Armageddon, magkaroon ng gera. Magkakaroon ng mga tinatawag, maminamahal, na yung bombang nuklear. Alam mo, ang bombang nuklear, lahat ng bansang mayayaman, may mga bombang nuklear. Pag pumutok ang bombang nuklear ba, maminamahal, sa Russia, napakarami ng bomba ng Russia. Sa Amerika, ang pinakamaraming nuclear bomb. Alam niyo po ba, isang nuclear bomb lang kayang gumunaw ng isang bansa. Pero ang bombang nuclear, maminamal ng Amerika, umaabot po, maminamal ng, kung di ako nagkakamali, umaabot na mahigit 50. Pumapangalawa ang Russia, ay yung North Korea, marami silang bombang nuclear. Sa North Korea, imbis na gamitin nila para itaguyod, ipagandahin ng kalang bansa, ginugo nila ang pera nila sa paggawa ng bombang nuklear. Yan po ang dahilan kung bakit sabi ng Biblia, ang dako, ang sanlibutan ay magiging sira. Wala nang mabubuhay ng mga pananim. Pero pagkatapos ng tinatawag na World War III, maminamahal, bababa ang mahal na Panginoon dito sa lupa, babaguhin niya ang mundong ito at tayo po'y mananaan ng 1,000 taon. 1,000 taon nating tatahanan ang mundo, maminamal, babaguhin niya ito. Dadami uli ang maraming tao, pero pagkatapos ng 1,000 taon, aakyat na po tayo sa langit, maminamal, upang makasama ang Panginoon magpakailan-kailan paman. At ang mundong ito ngayon ang gagawing dagat-dagatang apoy. Amen. Kaya nga pag alam mo ang Biblia, maminamahal, hindi ka magpapatumpik-tumpik sa paglilingkod sa Diyos. Maraming mga Kristiyano ngayon pinagpapalit ang paglilingkod sa Diyos sa trabaho. Maraming mga Kristiyano ngayon pinagpapalit ang kanilang propesyon sa paglilingkod sa Diyos. Maraming mga Kristiyano, hindi bali na hindi ako makadalo. Basta meron akong magandang hanap buhay, basta ako may propesyon. Pagdating maminamal ng panahon, ang propesyon mo wala nang kwenta. Hindi mo na magamit, sabi mo, engineer ka, kahit presidente ng Pilipinas. Sabi nga rito sa Revelation chapter 6, verse 15 up to 17, lahat ng mga makapangyarihang tao sa lupa, walang magagawa, magtatago sila. Ang mga hari, ang mga kapitan, ang mga presidente ng bawat bansa, magtatago sila, maminamal, wala silang magagawa. Ang makapagliligtas lang sa tao ay ang kanyang relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Idagdag natin kindly, Revelation 6:15 up to 17. Idagdag natin sandali.
Dito po sa Revelation chapter 6 verse 15 up to 17. Ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at mga mayayaman at mga pangyarihan at ang bawat alipin at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. At sinasabi na sa mga bundok at sa mga bato, mahulog ka sa amin at kami iyong tago sa mukha noong nakaupo sa luklukan sa galit ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makakatayo. Amen. 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 Tignan niyo mga makapangyarihang tao yan. Mga hari, mga kapitan, mga senador, mga congressman, lahat ng mga makapangyarihang tao sa lupa, magtatago sila, matatakot sila. Hindi nila kayang iligtas ang kanilang mga sarili. Pero tayong may magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon, sinabi ng Biblia, we are in good hands. Amen! Tayo po'y nasa mabuting kamay ng ating makapangyarihang Diyos. Pagbalik natin dito sa lupa, sabi, He made us kings and priests. Tayo ay maghahari kasama ng ating mahal na Panginoon Kristo sa loob ng 1,000 taon. He made us kings and priests. Magiging prinsipe ka, magiging prinsesa ka sa lupa, dito sa mundo, 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, aakyat na tayo sa langit forever and ever, magpakailanman. Ngayon, anong dahilan bakit pinagpapalit mo ang negosyo sa paglilingkod sa Diyos? Anong dahilan bakit mas importante sa iyo ang trabaho, ang pag-aaral kaysa sa paglilingkod sa Diyos? Pagdating ng araw, hindi mo magamit yung pinag-aralan mo. Dito lang yan sa mundo. At kung ako sa iyo, ang gawin mong number 1 priority, ang paglilingkod sa Diyos, sekundaryo lang ang trabaho at pag-aaral. Pero wag nyo naman ding pabayaan. Gawin nyo lang priority ang paglilingkod sa Diyos. Yung pag-aaral, pagtatrabaho, secondary. Hindi masama yan. Ang masama, pag ipinagpapalit mo. Pag ipinagpalit mo sa profesyon, sa pag-aaral mo, trabaho mo, maminamal ang paglilingkod sa Diyos, wala nang pinaka-bobo, pinaka-mangmang, pinaka-ignoranteng tao sa balat ng lupa, kundi ang mga taong ganito. Sabi rito, mga hari, mga makapangyarihan tao, mga matatalino, nagtago, wala silang nagawa. Hindi makatulong yung kanilang kapangyarihan, yung kanilang karunungan, hindi makatulong yung kanilang mga kalagayan sa paglilingkod sa Diyos. Ang sabi ng Jeremiah 3:23 hanggang 24, huwag magmalaki ang mga marurunong dahil sa kanilang karunungan. Huwag magmamayabang ang mga makapangyarihan dahil sa kanilang kapangyarihan. At huwag magmamalaki ang tao sa kanyang kayamanan sapagkat walang kabuluhan yan sa harapan ng Diyos. Magmalaki ka, magmamapuri ka kung kilala mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa Jeremias, basahin natin idagdag natin ang talata, Jeremias 9:23 and 24. Dito po sa Jeremias Kapitulo 9, talatang 23 hanggang 24. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan at magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag mamapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri na ganito ang lumuwalhati sa kanyang naunawa at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsisigawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan, katwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Amen! Palakpakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout! Praise the Lord! At tandaan nyo, maminamahal, ang pinaka-importante sa buhay ng tao ay ang paglilingkod sa Diyos. Hindi yung meron kang trabaho, maganda ang trabaho mo, sumasweldo ka. Hindi yung iyong kapangyarihan, makapangyarihan ka, senador ka, hari ka, presidente ka, hindi yun. Ang pinakamalagang
bahagi sa buhay mo yung magkaroon ka ng tunay na relasyon sa Diyos. Nakikilala mo siya at pinaglilingkuran mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Kasi marami mga Kristiyano, maminamahal, na nagtataka ako. Pinagpapalit yung trabaho sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Pinagpapalit yung kanilang mga propesyon sa paglilingkod sa Diyos. Sabi nga ng ating beloved pastor, pag ganyan ang uri ng pagiging Kristiyano mo, pumunta ka sa ospital. Baka nawala na yung ganun mo. Yung bilog mo sa ulo, yung saints, baka napunta na dito. Baka napunta na ganun ka na. Ang pinakamahalagang bahagi sa buhay natin, tandaan nyo ang paglilingkod sa Diyos. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. All these things shall be added unto you. Idadagdag na lang. Hindi ko sinabing pabayaan yung trabaho nyo, pabayaan yung pag-aaral, hindi. Gawin yung sekundaryo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kasi marami mga Kristiyano, once upon a time, choir member, once upon a time, nagpapagamit sa Diyos. Ngayon, dahil sa pag-aaral, dahil sa trabaho, dahil sa profesyon, hindi na makapaglingkod sa Diyos. Wala nang ganang maglingkod sa Diyos. Ginagawa na lang panakip-butas ang paglilingkod sa Diyos. Hindi ka makasama sa langit niyan, hindi ka makasama sa rapture. At pag naiwan ka sa rapture, wala nang pinakamasaklap na mararanasan mo kapag naiwan ka sa rapture, maminamahal. Tatakbo ka, wala kang mapupuntahan. Alam mo, pag nahuli ka, pupugutan ka ng ulo kapag hindi ka nagpatatak ng 666. Magiging miserable ang buhay mo kapag naiwan ka sa rapture. Katayo, maminamahal, sikapin natin habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ayaw niya na tayo'y mapapahamak. Ang gusto ng Diyos, bakit? 2,000 years ago, sinabi niya na, ako'y magbabalik, maganda kayo. Umabot pa sa panahon natin. Sapagkat sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Diyos ay mapagpainod sapagkat ayaw niya na tayo'y mapapahamak. Siya'y mapagpainod sa inyo. Ayaw niya na tayo'y mapapahamak. Pag nakita niyang maraming hindi nakanda, yung isang araw na lang, gagawin niya 1,000 taon. Dahil ayaw niya na tayo'y mapapahamak. Pero pag nakita ng Diyos na talagang wala ka ng pagpapalaga sa kaligtasan, yung 1,000 taon pa natatagal sana, gagawin na lang ng Diyos na isang araw. Yun yung ibig sabihin ng 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang isang araw kayang gawin ng 1,000 taon ng Diyos, at ang 1,000 taon kayang gawin isang araw na lang ng Diyos kapag hindi ka nagpapalaga sa kaligtasan. Uling talata, basahin natin yung uling talata. Kindly, 2 Peter 3, verse 9. 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinood sa inyo, na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Amen. Pakita sa 8, verse 8. Sa 8, Datapat wag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Magtaka ka, bakit sabi babalik na malapan, ba't tumatagal? Sabi, siya'y mapagpainuhod, ayaw niya na ikaw'y mapahamak. Binibigyan ka ng pagkakataon na ma-realize mong mali ang ginagawa mo, gusto mo nang manumbalik sa Diyos. Ang isang araw gagawin niyang 1,000 taon. Pero, pag hindi ka pa rin nanumbalik sa Diyos, nagpapatumpik-tumpik ka pa rin sa paglilingkod sa Diyos, yung 1,000 taon, pwedeng gawing isang araw na lang ng Diyos dahil nakita niyang ayaw mong magsumikap, ayaw mong magpalaga sa kaligtasan na ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Amen! Kaya tandaan niyo, maminamahal, anytime babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Pag ang pinakahuling tanda na nilagay sa Bible, pag umupo na yung Antichrist diyan sa Israel. Sabi na 2 Peter chapter 2 verse 4, 2 Thessalonians chapter 2 verse 4, sabi, uupo siya sa trono ng Diyos at magpapanggap na siya ang Diyos. Itatay na niya ang kanyang sarili na katulad ng Diyos. Yun yung Antichrist. Siya ang magtatatag ng tatakan ng 666. Gawa na, maminamahal yung tinatawag na the third temple. Pag ang inihintay na lang, yung uupo. Pag pumunta na doon, umupo na roon yung Antichrist at magtatanyag ng kanyang sarili na siya Diyos. Mga minamahal, tandaan nyo, anytime mag-rapture. Sabi ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, dangan lang ay may pumipigil hanggang alisin ito. Ibig sabihin, naka-ready na, nakahanda na lahat. Ang lahat ng bagay nakahanda na. Pati ang templo na nakahanda, pati yung mga handog na ihandog sa templo, maminamahal, yung 3 pulang baka, nakahanda na yan. Sabi, ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na lamang may pumipigil. Sabihin, ang pumipigil ay ang Church of the Living God. Habang narito ang mga mananampalataya, habang narito ang church, pipigilan natin sila. Hindi sila makapag-reign. Hindi makapaghari ang Antichrist because of the saints of God. Pero sabi, hanggang alisin ito. Pag nag-rapture, segundo lang, pag nag-rapture, biglang mapapakinggan nyo sa television, mapanood nyo sa television, nag-reign na ang Antichrist. Magkaroon na ng one world, one government, one religion, one currency. Isa na lang ang pera, isa na lang, maminamal, one world, one religion. Maminamal, isa na lang ang religion, one government. Isa na lang ang government, yung sa Papa sa Roma. Amen! Everybody shout praise the Lord! Magpakainit po tayo, maminamahal. Malapit na at tayo po umawit sa ating dakilang Diyos. Awitin po natin ang awiting salamat. Salamat po, O Panginoon. Yung awiting paghihintay sa pagbabalik natin sa Malapang. Sa lahat ng mga bisita, mga baguang, sa mga first-timer, maminamal, kindly, lumapit po kayo sa unahan upang matanggap niyo ang ating pinakamamala pa ng bilang tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. Lumapit po kayo sa unahan. Kindly, beloved choir members, yung mga bisita natin, kindly pakisamahan natin sa unahan habang maawit po tayo ng salamat po, O Panginoon. Lumapit kayo sa unahan, maminamahal, sa ating mga binamahal nating mga bisita. Salamat po, O Panginoon, sa buhay na iyong kaloob, pinatawad mo at binago mo ang aking natamo. Wala akong maiano, kundi itong buhay kong lubos. O Panginoon, ang dalangin ko, panghawakan at itaguyod. Sana o Diyos, tayo'y magkita sa huling araw kapag dumating ka. Ang iyong aral susundin ko na upang sa langit
magsama. Isa pa. Salamat po, O Panginoon, sa buhay na iyong kaloob. Pagkatawad mo at binago mo, pag-awan ka at itago niyo. Wala akong maiyan doon. Umawit tayo mga minamahal. Ipayag natin ang ating pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Ang dalangin ko, pagkawag ka at itaguyo. Sana, O Diyos, tayo'y magkita sa huling araw. Kapag dumating ka, ang iyong aral susundin ko na upang sa langit tayo'y magsama. Sana, O Diyos, tayo'y magkita sa huling araw. Kapag dumating ka, ang iyong aral susundin ko na upang sa langit tayo'y magsama. Wala akong maihandog, kundi itong buhay kong lubos. O Panginoon, ang dalangin ko, panghawakan at itago. Amen. Hallelujah. Sa ating mga bisita, maminamal, taas niyo po ang inyong mga kamay. Taas niyo po ang inyong mga kamay. Ito po itanda ng iyong pagsuko. Tanda na inyong pananampalataya sa ating dakilang Diyos at sa kanyang mga banal na salita. Sumunod po kayo sa panalangin, mga minamahal. Banggitin niyo po mga kataga na babanggitin ko. Tuturuan ko po kayong manalangin paano tatanggapin ang ating dakilang Diyos upang tayo po'y maligtas. Sabihin niyo po mga katagang ito, sabihin niyo po. Dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako po ay makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga kasalanan mula nang ako po ay nagkaisip hanggang sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Baguhin mo po ako. Iligtas mo po ako sa ng aking mamahal sa buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinatanggap mula ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Mga minamahal, ipanalangin natin ating bisita, ang ating mabaguhan. Dakila't mapagpala po naming Ama, narito pong aming mga bagong kapatid. Dakilang Diyos, patawarin mo po sila. Isulat mo po ang kamapangalan sa aklat ng buhay, gayon sila mga tunay na anak mo. Idinadalangin ko po, dakilang Diyos, pangawakan mo po sila. Hindi nawa itong una tuloy ng kanilang pananampalataya at paglapit sa iyo. Maging simula na po ito, malapang noon hanggang sa pagbabalik mo. Makasama namin sila sa paglilingkod upang makapiling namin sila sa langit sa buhay na walang hanggan, malapanginoon. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. Sa ating mga bisita, maminamahal, magpabautismo po kayo. Ang bautismo po, ito po yung tinutukoy sa banal na kasulatan, maminamahal, na immersion.
Pag kayo po yung nagpabautismo, maminamahal, inilulubog na ng Diyos ang inyong mga kasalanan sa tubig. Eh pag ahon nyo po, sabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things, lahat ng mga bagay na luma, all things has passed away, behold, all things are become new. Pag kayo nailubog sa tubig sa pangalan ni Jesus, na bautisman po kayo, para kayong bagong silang. Kaya nga born again eh. Para kayong bagong silang. Yung bagong silang, bagong panganak, napakasagrado, napakabanal sa harapan ng Diyos. Yan po ang karapat-dapat sa rapture, yung mga sanggol, hindi nagkakasala yan, ang alam lang yan, dumede. Kayo po, pag nabautisman po kayo, ang tawag sa inyo ay baby in Christ. Para kayong bagong silang, karapat-dapat sa pagbabalik ng malapan. Kayo po ang unang kukunin sa pagparito ng Panginoon kapag nag-rapture, pag bumalik muli ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya magpabautismo po kayo, maminamahal. Yan po ang hinahanap ng Diyos sa mga totoong maglilingkod sa Kanya. Sabi ng Biblia, maminamahal, except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Hindi kayo makapapasok. Reglamento po yan para makarating tayo sa langit. Kaya nga, magpabautismo po kayo, maminamahal, alang-alang po sa kaligtasan nyo. Ako nung narinig ko po ito, overnight prayer, walang tulog. Umuwi ako, maminamahal, binautismo na ako sa isang napakadumi, napakabawong tubig doon sa Novaliches. Umuwi ako basa. Ayaw tumabi ng mga tao sa akin, umuwi ako basa. Galing ako ng overnight prayer. Hindi ko inalintana, hindi ko inisip yung amoy, hindi ko inisip na basa ako. Ang importante, napatawad ang kasalanan ko. Pero dito, mababautismo kayo, napakaganda ng tubig, napakalinis ng baptismal tub. Hindi na tayo pupunta sa ilog, maganap ng ilog para malubog kayo. Hindi po. Nandiyan na po, nasa ating chapel na po ang ating pong baptismal tub. Kaya magpabautismo po kayo, alang-alang po sa kaligtasan. Yan po ang pinakadakilang regalo na matatanggap nyo itong araw ng Pasko, maminamahal. Ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. God bless you po. Pwede na po kayong bumalik sa inyong upuan. At tayo po'y sama-samang manalangin, maminamahal, sa ating mga kapatiran. Ano man ang ating kahilingan, ano man ang ating mga pangailangan, ano man ang inyong mga prayer request, maminamahal. Katulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, sinong Diyos ang hindi makikinig sa atin, maminamahal? Imagine, simula ng gawain natin, maminamahal, from the start. Mula simula, pawang kaluwalhatian ng Diyos, pawang kalooban ng Diyos, lahat ng ginawa natin mula sa simula hanggang sa mga oras na ito. Pero, maminamahal, itong oras na ito, mga minamahal, ito naman ay para sa atin. Naibigay na natin ang para sa Diyos, pagpupuri, pag-awit, at maminamahal mga patutuo, pagpapasalamat sa Diyos. Ngayon tayo naman ang hihingi sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga, sinong Diyos ang di magbibigay kung mga minamahal na ibigay na natin sa Diyos lahat ng bagay na ikalulugod niya, maminamahal. Sabi nga ng John 9:31, God heareth not sinners, but if any man be a worshipper of God and do with His will, him he heareth. Maminamahal, pakikinggan niya na ang ating panalangin kapag ginawa natin ang kanyang banal na kalooban. Kaya kung may karamdaman kayo, may problema kayo, ano man ang inyong mga prayer request, ano man ang inyong mga inilalapit, maminamahal, sama-sama nating idulog sa Diyos, walang imposible. May mga kamag-anak kayong nasa ospital, ipanalangin nyo, mga minamahal manampalataya kayo, pag uwi nyo, sasalubungin pa kayo niyan, magaling na. Amen! Iyan po ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo po sama-samang manalangin, ano man ang inyong karamdaman, ano man ang mga problema, ano man ang ating mga prayer request, maminamahal, idalangin natin sa ating dakilat, napakabait na ating dakilang Diyos, ating mahal na Panginoon. Opo, dakilat, mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, minsan pa namin idinadalangin sa iyo lahat ng mga kahilingan ng mga kapatiran po namin. May mga taglay na karamdaman, may mga problema. Ano man po ang kalamang inilalapit, maging sa mga pangailangan pinansyal. Mga kapatiran po namin, mahal na Panginoon, nangangailangan ng mga material na bagay, mahal na Panginoon. Mga kalutasan ng mga problema, mahal na Panginoon, ikaw po ang Diyos, nakikita mo
ang lahat ng aming mga pangailangan. Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay, mala Panginoon, ay natupad dahil sa iyong mga salita. Kaya nananampalataya po kami, lahat ng aming mga kahilingan ay ipagkakalob mo sa malang kapamaraanan, mala Panginoon, sapagkat kami ay nananampalataya sa iyong dakilang kapangyarihan. Pagpalain mo po ang mga anak mo, mala Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po tayo magsabing Amen. Ipatong niyo po yung mga kamay sa inyong mga ulo, mami na mahal. Banggitin niyo po, ano man ang karamdaman niyo, ano man ang problema niyo, demonyo mga kahirapan, demonyo naman natitirang mga kahinaan natin. Sabihin niyo, lumayas ka sa akin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demonyo ng mga alinlangan, demonyo ng mga kalungkutan, kahirapan, problema, pagsubok. Lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat ng gawa ng kalaban, demons of infirmities and diseases, lahat ng mga sakit at karamdaman, pinalalayas namin. Lahat ng gawa ng kalaban, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, poverty, problem, kasat in the name of Jesus, be healed, vices began, problem be solved in the name of Jesus. Bless us, O Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Isang malakas na palakpak, mami na mahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kindly, tumayo tayo, mami na mahal. Lahat po ng ginagawa po natin dito, biblical. Hindi katulad sa ating kinagis ng reliyon, magtataka tayo, napakalaki ng pagkakaiba ng ginagawa natin dito at ginagawa sa ating reliyon. Sa reliyon, sikularum, tsikulating maitom, hindi natin naintindihan. Pag ganun lang tayo, gumagaya lang tayo sa ginagawa ng mga katabi natin. Pero dito, lahat ng ginagawa natin, biblical, nasa Biblia. Sa Lucas 6:23, sabi po rito, Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala na naghihintay sa atin sa langit. Amen! Kaya sabay-sabay sumigaw, mami na mahal, inutos ng Biblia, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki na naghihintay na kagantimpala sa atin sa langit. Sumigaw tayo 3 beses habang tayo tumatalon, sumigaw, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Purin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po, mami na mahal. We love you so much, but there is Jesus loves you more. At bago tayo dadako sa ating mga announcements, sa pamagitan po natin, beloved preacher, beloved Brother Lando, mami na mahal, kukuha po tayo ng special love offering para po sa ating mga kapatiran natin. Sa mga baguhan, mami na mahal, medyo exempted muna kayo. Pero dito po, mami na mahal, ay para sa mga anak ng Diyos, mga bumilang na ng mga taon sa paglilingkod sa Diyos, mami na mahal. Meron tayong tinatawag na yung panata, mami na mahal, pakikiisa natin. Kasi itong pastoral house natin, mami na mahal, binayaran na po natin ito, pero mami na mahal, yung pinambayad natin ay inutang lang po natin. Kaya inuulugan po natin ito, mami na mahal. Kaya ito po, ipapanalangin po natin ang ating pong mga special love offering para unti-unti natin mabayaran ang ating pastoral house sa ating pinagkunan na halaga. At ngayon, atin na po itong pastoral house, mami na mahal. Ang binabayaran na lang natin, yung nagpautang sa atin, mami na mahal. Kaya tayo po ikukuha ng special love offering. Narito ang ating beloved Brother Wilfredo, panalang ating closing special offering. At binibigay kong pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando. Hallelujah, praise the Lord. God bless po, beloved ording preacher, Boy Colea. Tayo manalangin. Dakila namin, Ama, sa pangalan pinakamamahal pa Jesus, mahal Panginoon, na ito kami sa pagkalob ng special offering para sa pangilangin managalawain, mga Panginoon. Mahal Panginoon, sa magkakalob, ibalik makalibang beses, mahal Panginoon, sa lahat ng pinagkakitaan, kabuhayan, mga Panginoon, sa lahat pang makipagkalob, wala may pagkalob, gawa ng kawalan, yung pagpalain, o pasusunod, magkabahagi sa pagbigay. Kung sa madalangin, sa anong panalangin, o pastor sa matay sponsor. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Sa Bispo, Halina't magbigay, the best ang ialay, may ngiti sa labi, awit ng papuri. Tayo'y magdali ng mayroong aanin, pagpapala ng Diyos ay makin mong lubog. Babalik sa'yo yung
ating pinapain ni Jesus. God bless po, ating bilang selected singers. At Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkalaopin namin. Praise God. At sa announcement, minamahal sa ating minamahal na baguhan, patuloy po minamahal ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Mayroon tayong 3 beses na pananambahan sa loob po na 1 linggo na maaari po nitong madaluhan. Kaya araw po ng Merkules, ang po ating midweek service. Nagsisimula po tayo na alas 3 ng hapon, mga alas 7 ng gabi. At araw po ng Biyernes, minamahal overnight prayer po ito. Sisimula po tayo na alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. At araw po ng Linggo, minamahal katulad kanina, nagsimula tayo ng alas 9 ng umaga. Nagtatapos po, ganito pong oras, ito'y araw po yan ng Linggo. Yan po yung regular natin, minamahal na gawain dito sa ating pastoral house. Huwag natin kaliligtan, minamahal yung ating Facebook Live, Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po ito. Ito yung araw po ng Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi hanggang alas 10 po yan ng gabi. At ating television naman po, manamahal, every other Saturday na lamang po ito, minamahal pa rin po sa PTV Channel 4. Every other Saturday, alas 10:30 ng gabi, alas 12 po yan ng hating gabi. Yung radio program po natin, minasadako po ng Maynila, sa DCME, 15:30, talapitan natin mga radyo, sa AM band po yan, minamahal. Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po, minamahal ating mga schedule, ating mga services. Praise God. At meron po tayong lihas, minamahal sa mga ibig magpalihas. Meron po lihas, may counseling po. May mga katanungan po kayo, minamahal, patungkol sa paglilingkod sa mga Panginoon, mangyari lumapit lamang sa ating beloved preachers area. Nandiyan po, ating beloved ordained preacher, nakahanda po na siya maglingkod sa inyo. Meron po tayong bautismo. Sa mga hindi pa nabautismo, ating minawal na bisita, huwag niyo lilisanin, minawal ang bahay sambahan, hindi po kayo nababautismohan. Libre po ang bautismo po rito at yung damit, nasuot-suot po rin, hindi po nababasa yan. Na meron po tayong ginagamit na baptismal robe. Kung willing po kayo, mamaya po may papaliwanag patungkol po sa bautismo. Amen. Praise God. At pagkatapos po ng closing prayer, may practice po ating beloved adults choir, may ating beloved youth choir. May practice po kayo pagkatapos po ng ating closing prayer. Amen. Praise God. Ito pong darating na linggo, minamahal, yan po December 21 na po. Yan po yung ating Thanksgiving, Christmas Thanksgiving po natin. Ito darating na linggo, December 21, yan po yung ating Christmas Thanksgiving. Praise God, araw po ng linggo. At maaga po tayo magsisimula, minamahal sa araw po ng linggo, sa Thanksgiving po natin, magsisimula po tayo ng alas 8 ng umaga, para hindi po tayo gabihin, dahil yung mga programa po tayo manamahal, para sa Christmas, para hindi tayo gabihin, magsisimula po tayo ng alas 8 ng umaga. Praise God. At pagkatapos po natin closing prayer, minamahal sa ating minamahal ng mga choir, may meeting po tayo sandali, minamahal pag-uusap pa po mahalagang bagay. Pagkatapos po natin closing prayer, mamaya po. Amen. Praise God. At minamahal kung wala na po additional announcement, ay tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating pinapain ni Jesus at tinatapos sa matagumpay na pananambahan sa araw na ito, maging sa ating pasamantalang pag-iwalay, panalangin na rin po ito ng ating blood worker, Brother Paulo Bundok. Amen. Praise God. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Lando Montilla. Tayo po manalangin po muna sa ating pagtatapos, sa ating closing prayer. Dakilang Diyos sa mga banal, sa mga Panginoong pangalan Jesus, kami nagpupuring papasalamat o Diyos sa tagumpay ng banal gawain na naidaos sa araw na ito ang aming Sunday General Worship Service na kami nakapag-alay ng papuri, pagluluwalhati, pagdadakila sa iyong banal na pangalan sa araw na ito. Salamat po Diyos sa paglangis mo sa bawat bahagi na yung banal gawain simula kanina sa mga papuring awitin, mga special na awitin ng Beloved Choir na inandog nila, O Diyos, at ganoon po sa pagbibigay, especially po ang mga banal mong salita naming napakinggan na pag-aralan, na dinala po ng mga ngaral, O Diyos. Salamat po, nakapiling po namin mga minamalang kabatiran, O Diyos, sa araw na ito. Salamat sa revival na aming pananampalataya, O Diyos, at kung paano dinakong payapa, ligtas ang bawat isa ng mga anak mo sa lugar na ito, sa aming pagsamantalang pag-iwahiwalay, ingatan mo rin sila sa kanilang pag-uwi, sa kanilang tahanan, para ating mo ligtas payapa sa iyong dakilang pag-iingat, itong aming samod dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless po. Magkamayan.